Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha. I'm from Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong, wala, bumaksak na. Tingnan natin ang iyong 16 to 30. Teka lang. O diba? Nagkamot pa ng tenga si ate. Saan ka? Sorry ah. Tingnan natin. Kamusta ang iyong 1 to 15? Ituloy na natin ang opening portal. No, meron tayong June 17, Mars enter into Virgo. Ito yung mga araw na need to be organized. Ngayon yun. Kasi 17 ko ito nire-read, no? Yan, need to be organized about sa kinakain, health, work, yung mga routine mo, yung mga activity mo. Good plan makes a good outcome. No? Kailangan kasi this June is cleansing. No? Make a space, kumbaga. June 20, summer solstice, new emotion cycle begin. Ito na, may mga bagay na like mo nang umpisahan, gawin, ganyan, magkakaroon ka na ng channeling, i-channel mo na yung sarili mo, magkakaroon ka ng mga starting na new intentions in life, halimbawa sa family mo, o kaya halimbawa sa relationship mo, o kaya halimbawa sa sarili mo. Ngayon, magkakaroon ka na ng mga ganun. And then by the June 22, Mars in Virgo, sextile Jupiter in Cancer. Ito yung mga bagay na kailangan mo na aksyonan and win. Be in it to win. Diba? Pilitin mong gawin ang mga bagay na like mong pagwagian. O you want to success something. Basta magbigay ka na ng meet effort lang dun sa bagay na yon. Kapag may mga opportunity na darating, mag-go ka. Say yes on this day. June 22 to ha. Yan, syempre makakalapit din na araw yan, ganyan. Mag-yes ka, no? And the June 25. And June 25 is new moon in Cancer. New moon is a fresh start for healing. Kung may mga natitira pang di pa nare-resolbahan, na-heal, cut the cord, let it go, leave behind. Ito yung kailangan mo mag-clear ng space, sa buhay mo. Yan. Para pumasok ang mga bagong parating na biyayang parating sa iyo, 'di ba? Magbigay ka ng space, yung sinasabi ko kanina, 'di ba? June 26, Mercury enter Leo. Magkakaroon ka na ng Basta this June, kung kailan mo mangyayari yan, kasi June is maraming, sabi ko nga, a little bit of chaotic something happen, 'di ba? Ito yung mga pagiging bold mo na this time, kumbaga pagiging totoo, ganyan. Ikaw sa communication mo, magsasalita ka ng you speak your truth no? Dito, ito yung mga time na magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yung totoong nararamdaman mo. Ganyan, kung sino man yan, no? Pero, reminder ko gawin mo ng tama. Gawin mo ng tama, as in. Hindi yung away communication, communicate, wag ganon. Speak the truth in a nice way, in a loving way, passionate way, avoid chaos, no? Tanda mo, avoid chaos kasi may reward ka kay universe pag naka-avoid ka ng mga ganyan. Pagka nagkaroon ka ng successful this June, pag napagwagaan mo yung life mo this June, as in merong award o reward ka matatanggap kay universe. Siyempre, reminders pa rin, June 29, Mercury in Leo, no? Opposite ng Pluto in Aquarius. May mga bagay na di mo asahan, mga magkakalapit na araw yan Ito yung either mga gulo, away, battle, battle, power. Ito yung time na need mo magpakumbaba. Maging calm ka lang. Mumiti ka lang sa kanila, ganyan. No? Ay, habaan mo yung pasensya mo. Calm. Stand your ground. Kapag nagawa mo ito, universe will pay you a massive reward. O, diba? Can you imagine? Yun lang ang gagawin mo Wala kang gagawin. Yun lang ang gagawin mo. Magpapakabait ka lang at magsasalita ka lang ng in a way na maganda. No? Yung hindi ka lang makikipagtalo. As in, a massive reward na marireceive mo kay universe. At magki-cleansing ka lang this June, diba? Yun na yun. I-cleansing mo yung mga dapat alisin, i-let go, leave behind. Yun lang. As in, massive talaga ang mangyayari sa'yo. Okay. Fear, worries, tense situation. May mga magaganap o nagaganap ng mga ganyan sitwasyon. Kung saan maaspekto ng buhay mo yan, tatandaan mo, parang ko sinasabi sa inyo, if your emotions is high, diba? Intelligence is low. Pag-isipan mo maigi. Meron tayong someone's going out of your life
or the end of a situation. May mga bagay na magtatapos o may bagay na aalis sa buhay mo. Yung sa mga aspeto ng buhay mo yan. You will be playing different role. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, mukhang mayroon kang gagampanan o may mga magaganap na something happy na pagbabago sa life mo. Ganyan. Kung ano mang different role na yan, no? Siguro, wag naman ito, di ba? Or wag naman ito. Okay, involvement with the law. Yung iba sa inyo, maaring may mga gusto kayong pinaglalaban kayo, no? Law related, o kaya may mga bagay kayo na didesisyonan na this time, may mga bagay kayo na a-action na this time, may mga bagay na gusto mong magkaroon ng equality, mga ganyan. Mars kasi is 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Diba? June, July, August, September. Yan. Does something happen by September or weeks man yan, months man yan, o kaya, natin July, August, September, October, mga ganyan. No? O kaya March is malapit sa puso mo or kakilala mo, is birthday niya is March. Siyempre, ang nakikita ko din dito, ay birthday mo to eh. Di ba? Birthday mo kasi ito, Pisces. So, dito sa nakikita ko dito, sa barahan na to, merong lungkot, no? Ako nakikita. Parang alam mo yung parang nagpunla ka o nag-alaga ka ng isang sitwasyon na pinalaki mo o inaruga mo, pero ang nakita ko is parang nagkaroon ng lungkot, disappointment, or nahandin yung hindi naging maganda yung outcome nitong sitwasyon, no? Maaaring ito yan. Mukhang ito yan lahat, no? Sana hindi kayo lahat to, Siyempre, you have the love. Siguro, may mga tao magbibigay na pagmamahal sa'yo, pagpapahalaga, or ikaw ito, Yan. Or, something related to a love. Ganyan. Baka itong lahat na ito, yung tao na malapit sa'yo, no, ang nakapagbibigay sa'yo ng pain. Diba? Because, nandiyan si love. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Pisces. Second half ng June 2025. Vision. Universe, ano ibig ko sabihin? Ano po ibig mo sabihin? Ano kasunod? Okay, ang energy mo hindi naman siguro kay lahat, pero andito ka sa isang sitwasyon na may mga gusto kang makuha o makamit na isang goal sa buhay mo. Pero ang nagiging cycle mo kasi is paulit-ulit. Alam mo yun? Paulit-ulit lang. May mga bagay na nagiging paulit-ulit, mayroon kang blockage, no? May blockage sa'yo, may mga sitwasyon na loss of control ka. Andito rin yung sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon na maaring hanggang ngayon is hindi mo pa nare-resolbahan o may mga tensyon na hindi pa totally nare-resolbahan sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kaya yung cycle mo nagkakaroon ng paulit-ulit, no? Sa iba sa inyo, kumbaga, hindi man siya paulit, nagiging sigsag lang siya. Ganyan. Ando yung mga sitwasyon, may mga delay situation ako na nakikita sa iyo, may mga bagay na nagiging sagabal, either may mga kaguluhan o mga pagbabago, something happen, o may mga nagkakaroon na pagkagambala para makuha mo yung goal mo o ma-achieve mo yung goal mo na yun, sa nakikita ko sa'yo dito. May blockage ka, kumbaga. Ganyan. Sana hindi lahat kayo is magkaroon ng bad luck situation. Sana hindi. Pero syempre, di ba, pag hindi mo nakamit kasi agad yung goal mo, syempre parang ang bad naman. Bakit parang naulit muli? Parang hindi nagsasucess yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo mag-success sa buhay mo. May mga ganun sitwasyon. Pero, give an effort and hard work lang kasi we have the 10 of Pentacles din kasi. Tsaka the 8 of Pentacles. Sinasabi rin kasi dito na keep moving to reach your goal. Lakasan, tibay, katatagan lang ng loob. Kung magko-commit ka doon sa bagay na yon, sa goal mo na yon, at kaya may mga bagay kasi na kailangan mo i-let go no? May mga bagay na need to end, need to let go, at may mga bagay na kailangan na talagang umpisahan, no? Kung magawag kang huminto.
para ma-reach mo yung goal mo. Kumbaga, kung may mga bagay na paulit-ulit, try to change yung mga decision making mo, no? O magkuha ka ng mga new strategy in life para makakamit mo ang iyong goal. Mag-success siya. Kumbaga, wag ka na mapanghinaan ng loob dito. Tingnan natin ang obstacle o balakid mo this second half. Baka iba dito, ito yung involvement dito, no? Yan, baka involvement kayo sa mga sitwasyon na law, ganyan. O kaya iba dito is relationship, yan, o family, karelasyon, kapatid, kung saan man yan, no? Kasi andito kasi si love, mga ganyan. Iba dito siguro related sa bahay, pera, mana, kung ano man yan, ano, na nagkaroon ng mga pangako or a family situation sa iba sa inyo. Tingnan natin. Anong balakid kay Pisces or obstacle this second half? Okay. Okay, ang balakid sa'yo is, hindi ko naman sinasabi na may pinakamasamang tao o masamang tao. Pero ang nakikita ko kasi ito, maybe a part of the family siya, ikaw or a part of the family ang may balakid sa buhay mo. Kasi why? Nagkakaroon ng balakid to kasi sila nagiging balakid mo to achieve something into your life or to success. No? Hindi ko naman sinasabi na wag mo silang tulungan. Diba? Kumbaga, may mga sitwasyon talaga na hindi pa nare-resolve, may mga isa o ikaw or someone sa buhay mo na nakikita ko dito na masyado siyang makasarili at sakim. Kumbaga, sarili niya lang din yung iniisip niya. Yun na nagiging balakid dito sa iyo. No? Maaring ito is karelasyon mo, maaring kapamilya mo, kapatid mo, magulang mo, tatay mo. Diba? Kung sino man siya, yun na nagiging balakid sa iyo para maging mas maging masaya in life. Kumbaga, magkaroon ng harmony, maaring kapatid mo, mga kung sino man siya sa buhay mo, no? Yan ang nakikita ko sa'yo. Pwede rin anak, basta a family member o a family situation, yan. Kumbaga, nahandun yung sitwasyon na to na isa or ilan man sila sa nakakonect sa'yo na nagiging makasarili or nagiging sakim. Ganyan. Kumbaga, ayaw nila na kontrolin mo sila, mga ganang sitwasyon. Mas pinipili nila yung sarili nila. Yun. Tingnan natin kung ano ang immediate outcome nito. Okay, ang immediate outcome nito, sa nakikita ko sa dito, hindi siya ganon ka-stable, pero ang sinasabi dito is kailangan, no? Kailangan mong ang mag-umpisang muli dito, sa nakikita ko dito, to be stable. Kumbaga, kung may mga bagay o sitwasyon na sarili lang nila iniisip nila, focus to yourself, no? Focus to be stable. Focus and think to the future. Kasi ang nakikita ko dito sa'yo, merong tao ako nakikita na parang danger person. Sa iba sa inyo siguro, dito sa point na to meron ako nakikita tao dito na hindi siya healthy. Siguro a mother figure, is either may sakit siya or hindi siya stable in life. Ganyan ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin dito na immediate outcome kasi alam mo yung hindi siya totally nag-i-stable, pero pag-uumpisa mo, kasi nandito kasi si King of Pentacles, kung mag-uumpisa kang muli or mag-take advantage ka sa mga opportunity mo this time na magkakaroon ka ng bagong pagpaplano, mga bagong layunin, it will be stable. Kasi nandito rin si Ten of kung magiging kung mag-put some effort ka lang at i-follow mo lang yung nararamdaman mo to push forward, so nakikita ko dito magiging maganda at magiging stable ka, no? Yun, kumbaga alam ko naman na hindi ka sumasandal sa ibang tao para matayo mo yung sarili mo no? Kumbaga, hayaan mo sila na tumayo sila sa sarili nila kung kinakailangan dito, no? Kumbaga, sana hindi naman ikaw itong makasarili. Sana hindi ikaw ito. Pero sabi dito kasi,
mag-focus ka and action sa goal mo this time. No, mag-isip ka ng mga bagong layunin, plano, mga excellent prospect this time para to be stable. Kasi magiging okay ka with the King of Pentacles. Magiging okay at magiging okay ka. You need to be strong lang. Kung may mga bagay na kailangan mo umpisahan mo na. Kailangan mo na mag-save ng money, mag-save ka na ng money, think to the future, kailangan mo na gusto mo na mag-business ka na, mga ganong sitwasyon. Malaki man o maliit yan, umpisahan mo na. Kung yung mga bagay na gusto mong bigyan ng effort, mag-go ka, no? Tatagan mo, kailangan you have a purpose to decide sa buhay mo. This is a time to step up din kasi sa nakita ko dito. Magiging maganda yung action mo dito, no? Kailangan mo lang talaga mag-effort talaga kasi we're the King of Pentacles. May tao ditong obsessed, tao na saking, makasarili. Be organized sa iba sa inyo, mag-organize ka lang. Sa pera mo, ganyan, sa pagpapatakbo nito. May tao dito na disloyal, a person na chaos. Siguro nandito ka rin sa sitwasyon na nalilito ka, no? Iba sa inyo may pagkalito. Yan, nalilito kayo sa mga bagay o sitwasyon nyo sa buhay. Either nalilito ka na gusto kong umpisahan to, gusto kong umpisahan yan. Siguro nalilito kayo sa ganun. May tao ko nakikitang nalilito. Yan, magiging okay yung outcome mo sa nakita ko dito, pero kailangan mo magbigay ng effort doon. Tanda mo, you are the controller of your life. Kung saan mo itutungo yung drive mo, magiging okay ka. Kasi magiging okay siya. Kasi kaso dumikit kasi ito. No? Yan. Medyo, ito yung blockage. May blockage ka. Magkakaroon ka ng blockage sa buhay mo. Sana hindi ka napanghihinaan ng loob dito. No? Kasi andito si Pages. Sana wag kang mapanghinaan ng loob. As in, kung may mga bagay na gusto mo na umpisahan mo na. Mag-take advantage ka sa buhay. Tingnan natin ang parating. Sundin mo yung puso mo. No? Dito. To make it real, yung idea mo. Parating. Ano ibig sabihin? Hello ko na. Okay, ang parating sa'yo, may mga tao na i-judge ka. May mga tao i-judge ka, may mga tao na may mga tao na parang sana hindi ikaw ang magmamaliit, no? Parang hindi ka nila magiging gusto kasi dito sa nakikita ko dito. Ayun ang parating sa'yo. May mga tao na gagawa sila ng chismis na hindi totoo, or andun yung mga evil gossip, kumbaga, a person na judgmental, masungit, unfaithful, sinungaling, tao na pag-iisipan kanila ng masama, mabigo ka, sana hindi ka mag-success, sana hindi ka maging masaya, mga ganong sitwasyon. Mag-ingat ka rin, ang parating din sa'yo. May tao dito na kasi yan na may tao na parating. Kumbaga, may tao, either this is a offering or someone na magbabalik man siya, or something merong tao kasi dito, no? Na maaring may tao na mangliling lang o mandaraya sa'yo. Yun na nakita ko. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Taurus, Aquarius, tsaka Virgo. And also Aquarius, Gemini, Libra. Yan. Sama spying, Yun na nakikita ko dito. And then also, may mga kamalian daw ikaw na magagawa. Kaya ang nakikita ko sa dito, kasi may isang bagay o sitwasyon ka na gagawin sa buhay mo na pwede ka magkamali. Kasi parang hindi mo siya mapag-iisipang maigi. Parang hindi ka ata magsisiyasat, mag-google or magre-research or aalamin yung bagay na yun. Kaya mag-ingat ka, no? Kasi maaaring ito is maging kabiguan mo, no? Kailangan, you need to see the fact before kang magdesisyon sa buhay. Tatandaan mo palagi. Wag agad-agad, wag ka lang
go ng go ha. Pag-isipan mo kasi may mga kamalian na pwede kang maganap or mangyari sa buhay mo. And then also, magkakaroon yung iba sa inyo ng self-doubt to pursue something na idea mo this time. Ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. And may mga bagay na may konting delay sa iba, no? Delay to success, may mga something delay situation, and then may mga bagay na hindi pa totally magtatapos into your life. Yun, may mga hindi pagtatapos. May tao rin dito na bitter. O kaya may tao rin na magiging magaspang ang pakikitungo sa'yo. Ganyan, ang mga. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Pisces. Ano po dapat iwasan ni Pisces? Pag-isipan mong maigi ha, para hindi ka magkamali dito ha. Huwag ka agad-agad magdidesisyon sa buhay mo. Kung kailangan mo maghintay at mag-trust ka sa intuition mo, gawin mo. No, kasi maaring may mga bagay na i-force mo na maaring kulang ka sa kaalaman. Di ba kung love life ito, ay naku po, wag agad-agad, no? Isipin mo muna at alamin mo kung sino yung tao na yon. It also, this is a stagnant situation, ano? Maaring iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon na hindi pa talaga nagsasucess, hindi mo na-achieve, hindi nagfulfill, may mga hindi na-accomplish, ganyan. May mga, is more on stagnant. Kaya sabi ko nga sa'yo, baka iba sa inyo may mga tension na hindi pa totally na-resolve, no? Sa iba sa inyo. No? Mag-ingat ka palagi. Basta mag-ingat ka lang palagi. Dapat iwasan ni Pisces. Tama. Tama nga. Si Angel mo, tama nga. Okay. Iwasan mo daw. Di ba sumasakit yung likod nyo? Medyo hirap. Naku po, something happened. Magtulog-tulog kayo ha. Magbawi-bawi kayo kapag night shift kayo or kulang kayo sa tulog, magbawi kayo ng tulog at the next day. Naku po, mag-ingat ka ha. Mag-trust ka sa intuition mo. Okay. Ang dapat mong iwasan, nakikita ko, may namatay pala. May namatay? Siguro may namatay, may kakilala kang namatay. Or someone's abandoned. Ganyan. O inabandonahan mo or inabandonahan ka. Okay, ang dapat mo daw ingatan is yung pinakasabi ko palagi sa'yo, ang hindi mag-trust sa intuition mo, no? Ganyan. Iwasan mo daw yon. Iwasan mo na mag-focus sa mga deep wound happen ng buhay mo. Iwasan mo din na hindi ka maging aware sa paligid mo, sa mga tao na nakakausap mo or makakausap mo, pananalita mo, ganyan, iwasan mo din yun. And then also, iwasan mo din yung hindi ka matuto sa nakaraan dito. No? Yun ay iwasan mo. You need to learn from the past. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng magkaroon ka ng need mo magkaroon ng self-evaluation sa sarili. Kung yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Pag-isipan mong maigi ito. No? Iwasan mo na mag-focus sa pain, sadness, or yung yung malito ka sa mga gusto mong tahakin sa buhay. Pero sinasabi sa'yo, maging aware ka. Diba? Maging aware ka. Sa lahat. As in, kung may taong darating sa buhay mo, maging aware ka. Kung may mga gusto kang i-create in life, maging aware ka rin. Pag-aralan, pag-isipan mo maigi. At planuhin ng maigi. Huwag kangaroo style, ha? Pag-isipang maigi. As in, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng transformation in life, and also, you need to be awake. No, may mga bagay na need to awake, need to change a decision mo. And then also, huwag ka lang mag-go to the flow. And then sinasabi dito na iwasan mo yung huwag ka masyadong madaling maniwala ha. Dito as in. Parang may something happen sa buhay. May nakita lang ako.
Iwasan yung mga tao na ano ha, nagro-rock bottom, ganyan, tao na magbabackstab sa'yo. Malakas naman yung intuition mo eh, no? Tingnan natin ang iyong money. Focus to a red flag ha. Devil oh. Oh. May taong sakim. May nakita ako ano. Money. Ay. Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko sa'yo dito, yung money mo hang, no? Kumbaga, ang nakikita ko dito, hindi ka naman nawawalan, pero hindi ko naman nakikita siya na nagsasucess ng bonggenius, kumbaga. Sa money mo kasi with the two of sword and that puro sword to, siguro you're thinking, no? Nag-iisip ka ng mga plano or maybe you need to plan. Ang sinasabi rin dito kasi may mga bagay na siguro isinasakripisyo mo rin. Ganyan, when it comes sa money. Halimbawa, may mga bad habit ka, halimbawa, o kaya may mga pinagbibigyan ka ng money mo than unahin yung sarili mo. Maaring ganun sa iba ha. Pero sa money mo, hindi ko kasi nakikita yung successful eh. Kasi lumabas din si Devil dito. No? Ang nakikita ko dito. Pero hindi ko naman sinasabing nawawalan ka ng pera dito. Peaceful naman siya. Pero ang nakikita ko dito, may mga bagay na gusto mong desisyonan pero hindi mo pa nadidesisyonan o hindi mo pa siya ma-pursue. Sa nakita ko siguro kasi kailangan mo ng pag-ipunan o baka sakto lang yung meron ka sa ngayon. No? Pero iniisip mo siya oh. Kailangan mo dito magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan at strategy dito. Mga bagong plano ang kailangan mo dito. Kaysa isip ka ng isip. No? Pero mag-action ka dito. Kailangan mo rin kasi magsakripisyo dito eh. Kumbaga, wag ka lang mapanatag na kung ano yung meron ka, dun ka lang. Pero nasa sayo yan, pera mo yan. Diba? Kung may mga addictions ka na bili dito, bili niyan, kasi gusto mo yun, siguro, bawasan mo lang. Kung gusto mo lang naman, nasa sayo naman yun. Maging aware ka rin sa money mo. Dito. Para hindi ka, diba? Hindi ka mahirapan. Siguro iba sa inyo, baka nag-iisip na kayo ng travel, di ba? Gusto mo muna mag-rest, gusto mo muna mag-travel, gusto mo magpahinga, maaaring mga ganun iniisip mo ngayon this time. Tingnan natin ang career or job mo. Okay. When it comes sa career or job mo, alam mo, dito kasi sitwasyon mo na gusto mo talaga na magkaroon ng pagbabago sa career mo. Kasi napapagod ka na rin eh, no? Parang gusto mo mag-umpisa ng panibago, ganyan, sa nakikita ko dito. Gusto mo ng bago. Dito, gusto mo na mag-let go eh, no? Sa iba sa inyo eh. Lakasan mo lang yung loob mo. Iba dito, matagal na kayo sa trabaho nyo. No? Pero sinasabi dito, if you want, okay lang kasi magkakaroon ka ng renewal dito. Pero yun nga lang, naiisip mong gusto mo ng renewal kasi may opportunity na dumarating sa'yo dito eh. Yun nga lang, medyo napaiisip ka. Parang nahandito kasi sitwasyon mo na yung meron kang career ngayon, parang nangihinayang ka na iwanan siya, no? Kasi syempre, stable ka na doon, matagal ka na doon, alam mo na rin mga patakaran doon, tsaka yung mga tao na nasa paligid mo. Pero yung iba sa inyo is nag-iisip na mag-iba ng trabaho. Kumbaga, gusto na mag-umpisa ng panibago. Ganyan. Gusto na mag-start ng fresh. Kumbaga, gusto na ng panibagong places, mga ganyan. Gusto na mag-let go dito, no, sa nakikita ko dito. May trouble kayo. Iba dito may trouble. Yun. Nasa sayo to ha, nasa sayo to. Kasi nahahang ka kasi. Pero kung gusto mo pwede naman siya. Dito.
Pwede siya dito. Kung pagod ka na talaga, may offer naman kasi magkakaroon na pagbabago dito. May mga bagay lang na kailangan mo talagang i-let go. Kung gusto mo na mag-let go ka. Mag-move forward ka, leave behind. Diba? Tingnan natin ang advice sa'yo. Anong advice nyo po kay Pisces? Okay, ang advice sa'yo, dito mo malalaman lahat sa advice mo. Okay, when it comes to advice, sinasabi dito, start a new beginning in life, no? Sinasabi dito, kung may mga bagay na nagkakaroon na ng lungkot, disappointment, hindi ka na masaya, try to progress, try to take it action, mag-forward ka sa mga plano mo, kung kinakailangan mag-start ka ng new journey sa buhay mo, try mo, walk away, escape, let go, or withdraw something into your life. Hanapin mo yung ikakasiya mo, ikaka-joy mo. Tanongin mo rin yung sarili mo, ano yung gusto mo sa buhay mo, di ba? Tanongin mo kung ano yung mga gusto mo i-pursue. Explore ka lang na explore. Spread your wings. Fly high, di ba? Ang sinasabi dito. Kasi kailangan mo rin kasing manindigan no? Sa mga bagay sitwasyon mo sa buhay mo. Kailangan mo rin na tumayo. So yung mga pa, standing up for beliefs. Kumbaga, di ba? Kailangan yun sa'yo. Kailangan sa'yo strong will. Maging, i-force mo yung idea mo, be creative, kung may mga bagay o na gusto mo umpisahan, project, creativity, or yung mga bagay na ikaka-excite mo, o may mga bagay na, kung gusto mo na talaga ng new path, mag-go ka. Sinasabi naman dito, nasa sayo pa rin yun, ano? Kumaga, wag ka rin maghintay na magkakaroon ng big changes happen sa buhay mo na wala ka namang gagawin. Hanapin mo kung saan ka sasaya. Hanapin mo kung saan ka magsasucess. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Tsaka, maging totoo ka rin sa sarili mo. No? Huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Iba kasi sa inyo, lack of clarity, no? Parang nalalak of idea kayo, lack of focus, nalilito kayo, nagkakaroon ng distraction sa'yo, nagkakaroon ng negativity or handin yung creative block sa buhay mo. Kumaga, may mga nangyayaring nagkakaroon ka ng missed opportunities kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, may mga bagay na unproductive ka ba dito sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa iyo. Parang tinatanggap mo na nasasaktan ka, nahihirapan ka, na-disappoint ka. Parang naghihintay ka kasi dito sa nakita ko ito. Pero mag-trust ka sa intuition mo. Kung ano yung ikakasiya mo, mag-go ka. Diba? Kasi June din kasi, diba, is a cleansing situation. Sabi ko nga, make a space, diba? Sabi ko sa inyo. Yun. Kung gusto mo na mag-travel, magpahinga, mag-go ka muna para maka-refresh ka and then sakaling magkaroon ka ng clear mind. Kasi ngayon, lack of clarity ka ngayon Arigato namaste, God bless.